Bago natin umpisa ang ating aralin sa araw na ito, tayo muna ay magsitayo at manalangin, pangungunahan ni Mister. Magandang araw mga bata. Kumusta kayo? Maaari ko bang malaman kung sinong lumiban sa ating klase ngayon? Mukhang mababait talaga ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang at narito kayong lahat. Mga bata, ano-ano ang mga tuntunin natin sa ating silid-aralan? Ang una ay itaas ang kamay kung gustong sumagot o may katanungan. Pangalawa, panatilihing tahimik kapag hindi magsasalita o tinatawag. At pangatlo, makiisa at makinig sa talakayan. Isang makabuluhang araw na naman ang ating pagsasaluhan dahil sa siksik, liglig at umaapaw sa kaalaman ang ating matutunan. Dito lamang yan sa wika, pagbasa, panitikan sa ikatlong baitang sa Pilipino. Ako nga pala si Teacher Yelisa Tamayo, ang makakasama ninyo upang tuklasin ang bago nating aralin. Bago tayo dumako sa ating bagong paksa, tayo muna ay magbalik-aral. Ano ang tinalakay nating noong nakaraan? Miss Giwan, magaling. Bigyan natin ng 3,000 palakpakan si Miss Giwan. 1,000, 2,000, 3,000 palakpakan. Natin kung talagang natutunan kayo nung nakaraan. Subukan nyo ang sagutan ang mga larawan na nasa harapan. Isulat ng wasto ang baybay ang pangalan ng mga larawan at sabihin kung ilang pantig meron ito. Magaling mga bata, tunay ngang kayo ay nakikinig kung ako ay nagsasalita tungkol sa ating mga paksa. Bigyan natin ng 5,000 palakpak ang ating mga sarili. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 palakpakan. Ngayon, tunghayan naman natin ang kwento ng Pamilya San Jose. Ang Pamilya San Jose. Ako si Nicole. Ako ay may masayang pamilya. Binubuo ang aking pamilya ni nanay, tatay, ako bilang ate at si bunso. Ang bawat isa sa amin ay may mga tungkuling ginagampanan sa tahanan, lalo na ngayong pandemya. Ang aking tatay ang nagkukumpuni ng mga sirang kagamitan. Si nanay naman ang nagluluto ng masarap at masustansyang pagkain. Ako naman bilang ate ay tumutulong kay nanay na maglinis sa aming tahanan. Si bunso naman ay tinutulungan si nanay na maghugas ng plato pagkatapos naming kumain. Kung hapon ay naglalaro kami ni bunso. Sa pagsapit naman ng gabi, sama-sama kaming nanonood ng telebisyon. Noon kami ay lumalabas upang makapagsimba tuwing linggo. Ngayon ay pinipili naming manood at makinig sa mesa sa telebisyon. Limitado man ang aming kilos dahil sa pandemya, sigurado naman ito ang aming kaligtasan. Ngayon, ako naman ay may mga karagdagang katanungan sa inyo. Ano ang masasabi niyo sa Pamilya San Jose? Very good. Gusto niyo ba silang tularan at bakit? Magaling mga bata. Ikaw, Miss Rabanes, ano ang ginagawa mo sa inyo para makatulong sa magulang mo? Magaling. Ano-ano ang mga salitang mga salangguhit sa kwento? May ideya na ba kayo sa bago nating aralin sa araw na ito? Tama, mga bata. Ang bago nating aralin ngayon ay tungkol sa pandiwa. Ang pandiwa ay nagbibigay buhay sa pangungusap dahil nagsasad ito ng kilos ng tao, hayop o bagay. Ito rin ay ginagamit sa pagpapasalaysay ng mga personal na karanasan. Binubuo ito ng mga salitang ugat tulad ng na, ma, nag, in, at hin. Halimbawa, naglilinis. Araw-araw ako ay naglilinis ng bahay. Pangalawang halimbawa, inayos. Inayos ko ang laruan ni Mark. Kumuha ng kapirasong papel at gawin ang gawain 1. Pagmasdan ang larawan,
Bumuo ng pangungusap ayon sa larawan na nakikita. Tukuyin ang salitang kilos o galaw sa pangungusap na nabuo. Ngayon, naintindihan nyo na ang ibig sabihin ng kilos o pandiwa. Tayo ay maglalaro ng aktwal. Alam nyo ba ang larong ito, mga bata? Simple lang naman. Mag-a-act lang ako o kikilos si teacher at hulaan nyo kung ano ang kinikilos o pandiwa na ginagawa ni teacher. Una, anong pandiwa o kilos ang ginagawa ko? Tama, naglalaba. Pangalawa, ano naman ang ginagawa ko? Mahusay. Ano naman ang ginawa ko? Mahusay, tumatakbo. Ano naman ang ginagawa ko ngayon? Tama, sumasayaw. Ano naman ang kilos na ginawa ko? Tama, kumakain. Ano naman ang ginagawa ko? Tama, nagsisipilyo. Magaling, mga bata. Ngayon, alam nyo na ang ibig sabihin ng kilos o pandiwa. Kumuha ng isang kapirasong papel at sagutan ninyo ang mga katanungang ito. You are my honey bun, sugar plum, pumpy umby umpkin. You are my sweetie pie. Ngayon, basahin ang talata pagkatapos kopyahin ang grapikong pantulong at isulat dito ang salitang kilos o pandiwa na ginamit. Paulit kayo ng kapirasong papel o malinis na papel at sagutan nyo kung ano ang narito sa blackboard. Punan ng angkop na pandiwa sa pangungusap. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. O mga bata, ano ang pandiwa? Magaling, tunay kang nakikinig sa aking sinabi. Bilang isang mag-aaral, paano ka makakatulong sa iyong magulang upang mapagaan ang kanilang gawaing bahay? Yes, Ripulda. Mahusay, isa kang dakilang anak. Sa pagsasalaysay ng mga personal na karanasan, mahalaga ang tamang paggamit ng salitang kilos o pandiwa upang mailahad ng malinaw ang kasipagan ipinapahayag. Ngayon, tayo naman ay magtataya sa ating aralin. Punan ng patlang ang mga tamang pandiwa upang mabuo ang pahayag. Piliin ang tamang sagot. Ngayon naman ay kunin ang inyong kwaderno para sa karagdagang gawain na sa takdang aralin. Ipapasa ito bukas. Sumulat kayo sa kwaderno ninyo ng talata tungkol sa iyong kaarawan. Salangguhitan ang mga salitang kilos o pandiwa na nagamit. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Paalam, mga bata!